pumunta tayo dito kay Ombudsman Boying Remulla. Ito ho yata ay yung patungkol, mga bossing, doon sa mag-inang Lebiste. Ayan, basahin muna natin. Nakasulat dito, ano ho, kasong plunder kay Loren at kay, asan ba yan? Sige, kasong plunder versus Loren at Leandro Lebiste. Magsasampa ng kasong plunder ang Office of the Ombudsman laban kina Loren at Leandro Lebiste kaugnay sa pagbibigay ng super dito na yata matatapos si Leandro Lebiste. Ano po? Alam naman natin kung bakit nasa panig si Loren Legarda sa kabila eh. No, para maipagtanggol ang kanyang anak eh. Game, pakinggan natin. Kukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. At ito ho, mga kababayan, kung maaalala nyo po, yung pagkaso kay Atty. Claire Castro ni Leandro Lebiste, nagulat din ho ako nun. Bakit? Kasi ho, mga boss pa mo, sir, yung tungkol sa prangkisa, galing ho yun mismo eh. Dito kay Ombudsman Boying Remulla eh. Nung sinabi po, mga kababayan, ni Ombudsman Boying Remulla, kabata-bata mo pa, ninenegosyo mo yung prangkisa. Doon namin lahat narinig yun. Pati ho ako nag-vlog no. Nagulat ako ang kinasuhan ni Lebiste. Si Atty. Claire Castro. Ano sabi ko, baka siguro hindi kaya si Ombudsman Remulla. Kaya ang kinasuhan si Claire Castro. Mukhang nabasura na din ho yata iyon, mga kababayan. Di ba, I am Batman? Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Nako po, ayan na, Loren Legarda. Madikit pa naman ho sila dati kay dating Pangulong Duterte. Ano po? No? Sabi ni Osyas, ano ba akala ng mga taong inayan, mga sarili nila at piling na karapatan nila ang magnakaw at pabayaan sila ng mga taong bayan sa kabedemonyohan nila? Tingin ko ganun. Sir, anong charges po yung kay microphone? Ano po Evan Alvarez po, UNTV. Ano pong charges yung PPI po kay Senator Loren and Representative Leandro? Plunder. Aray ko po. Plunder. Wala hong mga kababayan, wala hong bail yan. Si Marcoleta nandoon sa loob ng kulungan, plunder. Walang bail, hindi makalabas. Ano po? Kasi siya mismo ang nagpakulong sa sarili niya at siya mismo ang umamin, ang naglabas ng alam mo si Marcoleta, lahat nasa kanya na eh. Siya na naglabas ng ebidensya para sa sarili niya. Siya na ang naging witness para sa sarili niya. No? Siya na din po ang nagpakulong para sa sarili niya, mga kababayan. Kaya po wag niyong kakalimutan, ang kauna-unahan po na abogado sa Pilipinas na nakapagpakulong po ng kanyang sarili, wala pong iba kundi si Rodante Marcoleta, mga bossing. Sabi ni Ai Chang, aray nila, umuulan ng plunder case. Pakinggan natin to. Tapos sa 3019, 3H, 3I, ano pa? 3E. Conflict of interest is one of them. Ombudsman, good afternoon po. Isa Umali from DCWB. What if sabihin po ni Congressman Leviste na pinupolitika siya, kaya ngayon po ay... Sandali, tinanggal na rin ba ni Marcoleta yung wig ni... Hindi eh. No? Mukhang pati yun doon sa kanyang tawag doon? Doon sa mugshot niya, nakaano pa din eh. Meron pa din naman buhok, mga kababayan. Pero wag niyong kakalimutan kauna-unahang abogado na nakapagpakulong sa kanyang sarili, wala pong iba, kundi si Rodante Marcoleta. Sabi ni Ma'am Trexie Villa, abogadong naipakulong ang sarili samantalang si Apo Lakay ipinagtanggol ang sarili. Kay Marcoleta, hindi, ipakulong yung sarili. siya isa sa ilalim sa... Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang...
Ako akala ko noon mga panahon na 'yon. Ano ba yung kay Leandro Lebiste? Mukhang kinalimutan na yung sa solar na 'yon, yung mga prangkisa, etc. Pero mo, sabi ko sa inyo po di ba? Kapag ka ngayon na isa publiko mawawala ng 1 hanggang 2 buwan, hindi tatalakayin. Tapos kapag ka lumabas ulit, after ng 2 buwan, bigla hong tatalakayin na lang, mga kababayan. May kaso na. At ito nga po, yung plunder nung mag-ina. Maiisip na dapat gawin, pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasi nga, nung buong Ni Inspiration 2072, niluluto pala. Kaya tahimik. Kaya wag mainip. Correct. Di ba? mundo ay Kaya yung kay Robin Padilla ngayon medyo tahimik ko, mga kababayan. Wala tayong naririnig. Magulat na lang kayo after 1 o 2 buwan. Pati yung kay Laplaska, pati yung kay Alan Peter Cayetano. Tahimik lang ngayon. Inaaral maigi. Para walang sablay. Para pag ipinasok sa loob, walang labasan. solar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na. Dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi ma-on stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil may exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Tapos walang napala ang mamamayang Pilipino doon sa solar nila. Ayari talaga sila Lebiste Kami dyan. ng isang 80 hectare solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff na FIT dahil may exclusive na ang itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Isipin nyo yun, Tapos wala namang kwenta yung ginawa nila. para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Ombudsman, meron po tayong timeline for the filing of cases po. Thank you. Ito na. Napirmahan ko na yung information. Ay, yung 4PI, yung information, sorry. Napirmahan ko na yung charge sheet para maano sa PI. Oo. At di ba meron tayong mga ghost projects na Tingnan nyo mga kababayan. Sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, ito pong kabi-kabila po ng mga nadidiscover na mga lumalabag po, no, sa ating batas. Nadidiscover yung mga politiko na mga di umano naglustay, nagnakaw sa ating bayan. Although hindi pa po sila guilty, mga kababayan, pero merong mga pag-iimbestiga. Kung babalikan nyo po yung sa panahon ni dating Pangulong Duterte, sige nga, baka naman yung mga DDS dyan, na putik na yan. Pagod na akong magsalita dito. Baka naman, sa inyo kung na itatanong, sino ang naipakulong ni Tatay Digong ninyo? No? Sino ang naipakulong ni Tatay Digong ninyo? At nung panahon na sinabi o nagbitaw ng salita si Tatay Digong ninyo na alam niya sa DPWH ay madaming korupsyon at magnanakaw at nakawan, ano ang ginawa ng dating Pangulong Duterte pagkatapos niyang sabihin sa mamamayang Pilipino? Gusto ko mga DDS ang sumagot niyan. Si De Lima at si Trillanes, yun ang talagang political na pagpapakulong. Di ba? Sabi ni Jaime Salvatierra, hindi, gusto ko kasi yung mga DDS, yung makapagsagot nun. Upang sa ganun, may maiambag naman. Kasi yan yung pagkakataon nila para maipagtanggol ang kanilang airpat, ang kanilang tatay. Mukhang wala naman yata. Walang nagsasalita, walang sumasagot ng mga DDS dito. Ano yan? Sabi ni Jose Granada, fake ang kaso kay De Lima ni Digong. Yun lang ang pinakulong. Correct. Ano yan? Kaya ang sinasabi ko sa inyo mga DDS kapag ka kayo na ang tinatanong, kapag kayong
inaalam na sa inyo kung ano ang magandang ginawa ni dating Pangulong Duterte, wala na kayong masagot. Kapag kayo nagsasalita ako dito, pamimiloso po lang ang kaya niyong sabihin. Kasi hindi kayang sumabay doon sa tinatalakay ho natin, mga kababayan. Sabi ni Rodben Catenza, alam ko na kung bakit ipinagtatanggol ang mga Duterte. Paldo, no? Sabi daw, sabi ni Tato, nakapisonet ang mga DDS. Kayo, niloloko niyo yung mga DDS. Magpapaalam na nga ako. Ang sakit na din ho ng ulo ko. Sama-sama ho tayo, mga kababayan. Ma'am Juby Sestina, sama-sama po tayo mamayang alas 8 o alas 9 ng gabi. Nakalive po tayo, mga Boss Chief Amo, sir. Ano po, dito sa Mark Ramos Channel. At 1,000 viewers, huwag niyo pong kalimutan na pindutin yung like, subscribe, and share bago po kayo lumabas. Maraming salamat and God bless po sa atin lahat.